Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ang mag-asawang Sabel at Berting, mga tenant ng malawak na sakan at palayan, na pag-aari ng mayayamang negosyante sa bayan nila na halos hindi malipad ng uwak dahil sa lawak nito. Biro nga ng kanilang mga kabarangay sa kanilang mag-asawa. Berting, buti, nakikita nyo pa ang dulo ng lupain na sinasaka nyo. Kami kasi, naliligaw sa lawak nito. Hindi man sila nakapag-aral at pinalaki na lang ng kanilang mga magulang sa nyugan. Sila naman ay hindi naghihirap sa buhay. Halos linggo-linggo may pumapasok na pera sa kanila dahil sa pagkukopra. Hindi man kanila ang malawak na lupain, pero sa temang 60-40, sa may-ari ang 60% na kita at ang 40% naman ay para sa kanilang mag-asawa. Hindi na masama sa kitaan pa lang ng kopra, nasa halagang 10,000. Malinaw na sa kanilang 4,000 at 2 beses silang magkopra sa loob ng 1 buwan. Puwera pa ang palaya na malaking halaga ang kinikita nila kada 6 na buwan. Puwera pa ang mga kambingan at hayupan na sarili nila ang mga yon. At may malawak pa silang gulayan na dinadayo ng mga taga-ibang lugar. Kay bait ng mag-asawang yan, hindi mo sila mariringgan ng reklamo sa buhay. Wika ni Aling Soledad, ang kapitbahay ng mag-asawa. Oo nga, at ang mga anak nila, lahat nag-aaral sa bayan. Halos hindi na nga sila dyan naninirahan eh. Halos solo ng mag-asawa. At kahit nahihirapan na sila, tuloy pa rin ang kanilang pagkukopra. Wika naman ng ilang meron. Tatapusin na lang namin ang pagsasako ng kopra, Soledad, at kami susunod na. Salamat ha, sagot naman ni Isabel. Matapos ang kanilang pagsasako ng kopra, agad naman silang sumalo sa kanilang kabarangay at nakikain ng masarap na kakanin na baon ni Soledad. Ari naman ay payo lamang, Berting, Sabel. Baka pwede, huwag naman ninyo abusuhin ang katawan nyo. Aba, ay wala na kayong pahinga. Wika naman ni Soledad. Naku, Soledad, college na ang mga anak namin at halos ang gastos ay triple na. Uuwi sila dito para lang kumuha ng pera. Hindi naman namin alam para saan ba ang perang yun. Hindi naman kasi kami nakapag-aral ni Berting. Nakakaawa naman kayong mag-asawa. Kami naman ay walang karapatan, ano? Pero bakit hindi nyo alamin ang nangyayari sa mga anak nyo sa bayan? Wika ng isa nilang kabarangay. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo pa kami diretsahin? Ni Berting. Berting, Sabel, ang panganay nyo ay matagal nang tumigil sa pag-aaral at may kasama ng babae sa inyong inuupahang bahay. At ang 2 mo pang anak ay puro barkadang inaatupag. Wika ng isa pa nilang kabarangay. Ha? Hindi namin alam. Mahinaong tugon ni Isabel. Umuwi ang mag-asawa na masamang loob. Ayaw naman nilang ipahiya ang 3 nilang anak. Kaya hindi nila hinamak na magsadya ng bayan at kumprontahin ang mga ito. Sabel, hayaan na natin sila. Siguro nga'y kapabayaan na rin natin ang lahat. Basta mula ngayon, babawasan na natin ang iabot nating pera sa kanila. At wag na tayong magsasalita pa ng ikakasama ng loob nila. Ni Berting. Tama ka, Berting. At mula ngayon, isipin naman natin ang ating pagtanda. Wika ni Isabel. Ilang linggo pa ang dumaan at muli ang 2 naman nilang anak ang nagsadya sa kanilang bahay. Nay, may exam ako. Kailangan ko po ng 5,000. Ani ni Juliet. 2,000 lang ang pera namin. Sa 1 buwan uli, anak. Anong maabot ng 2,000? Inay naman eh. Wala kaming magagawa, anak. Wala kaming naani ngayon. Pasensya na. Buisit, baka alis na nga. Sabay dabog nito
at hindi man lang nagawang kumustahin ang kanyang mga magulang. Doon pa lang sa pinakita ng anak nilang si Juliet, alam nilang nagsasabi ng totoo ang kanilang kabarangay. Sabel, wala na tayong kakayahang pigilan sila. Malalaki na sila at hindi na mga bata. Ang mahalaga, hindi natin pinadana sa kanila ang maging isang magsasaka. Malalaki na sila at kaya na nilang mamuhay nang wala tayo. Kaya mula ngayon, isipin natin ang kalagayan natin. Ani Berting. Malungkot na sumang-ayon na lamang si Isabel. Masyado nga siguro silang nalibang sa sakahan at buong akala nila ay ayos na ang abutan sila ng pera. At mula nga noon, natuto nang magbangko si Isabel sa tulong ni Soledad. Soledad, salamat ha. Baka kasi mawala ang aming bahay, ang nakaparte namin sa bayad ng lupa. Hindi naman ako marunong magsulat. Ani Isabel. Abay wala yan. Huwag kang magpasalamat. Sabel, ako naman ay nakapag-high school, kaya marunong ako magsulat at magbasa. At delikado yan sa mata ng mga masasamang tao, lalo't pera na yang nasa harapan nila. At kahit papano, ang malaki niyong sinasaka ay nabawasan ng konti. At mabait ang may-ari, malaking halagang ibinigay sa inyo. Saad naman ni Soledad. Soledad, sisilipin ko ang 3 bata sa bahay nila. Buti, nandito na tayo sa bayan. At hindi ako magpapakita. Tatanawin lamang natin sila. Ani Isabel. Mula nga sa malayo na tanaw nila ang kanilang bahay na inuupahan. Labas-pasok ang barkada ng anak nilang lalaki. At ang kanyang anak na babae naman, maraming kasama, paalis ng bahay. Ayan Isabel, ang buhay ng mga anak mo. Kasalanan namin Soledad. Hindi namin sila nagabayan. Ani Isabel. Sa palagay ko hindi nyo kasalanan. Dahil noon namang elementary sila, kasama ka nila dyan. Humiwalay ka lang nang lumaki na sila. Palagay ko Isabel, talagang ugali na ng mga kabataan ngayon yan. Ani Soledad. Umalis ng dalawa na ang bigat ng kalooban ni Isabel. Bumalik na sila sa bukid at napakalungkot ni Soledad at awang-awa sa kanyang kapitbahay na si Isabel. Dumaan muli ang isang buwan ng bunsong anak naman nilang si Jay ang dumating. May kasama pang kaibigan na lalaki at nagkatay pa sila ng manok at pinagyabang na kanilang malawak na lupain. Napapailing na lang si Berting sa kayabangan ng anak. Itay, alis na kami. Asan ang budget ko? Saad nito. Asan ang grado mo? Hindi mo man lang ba ipapakita sa amin ang inay mo? Ha? Ani Berting sa kanyang anak. Para ano pa? Hindi naman kayo marunong magbasa. At sabay tawa ng kaibigan nito. Bastos ka! Heto ang 500. Pagkasyahin mo yan. Ano? 500? Isang araw lang sa akin yan eh. Ano ba naman yan? Singhal nito sa kanyang ama. Alam naming hindi ka nag-aaral. Matagal na. Kaya hindi kami tanga ng inay mo. Buisit naman. Sino kaya ang naninira sa amin? Malamang ko lang, humanda sila. Wika pa ni Jay. Subukan mo Jay. At ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Subukan mo lang. Sigaw ni Berting. Umalis si Jay at kinuha ang pera na pahablot pa at galit itong hindi nagpaalam sa kanyang ama at ina. Napansin ni Isabel ang pagtahimik ni Berting at naglakad ito patungo sa gulayan nila. Hinayaan niya muna ito na mag-isa para makapag-isip-isip. Masakit sa isang ama na sagot-sagutin ka ng sarili mong anak. Kaya naman sa pagkakataong ito, dinamdam ito ni Mang Berting. Gabi na nga wala pang Berting na nakabalik ng bahay nila. Kaya naman napilitang sundan na ito ni Isabel. Nakita naman siya ng asawa ni Soledad sa daan at dahil malapit na nga dumilim, sinamahan na siya nito sa gulayan. Ang unang nakakita kay Berting ay ang asawa ni Soledad at nagulat siya sa sigaw nito. Isabel! Si Berting! Matigas na! Ano? Sigaw ni Isabel. Agad nilang itinakbo sa bayan pero sabi ng doktor, ilang oras na raw itong patay. Hindi na niya nakayanan ang sakit ng dibdib
at galit sa mga anak niya, kaya ito inatake sa puso. Tinawagan ni Isabel ang mga anak niya, pero parang sa pilitan pang dumating ang mga ito. Josie, Juliet, Jay, patay na ang itay nyo. Baka dyan natin iburo lang naman nyo. Ani Isabel. Ha? Sa simbahan na lang, inay. Wag na rito sa bahay. May pera naman kayo. Iupan nyo na lang po. Sagot ni Josie, ang panganay. Hindi na sumagot pa si Isabel. Napuno na rin ito at ayaw na niyang makipagtalo pa sa mga anak niya. Sa simbahan nga niya ibinurol si Berting at kitang-kita niya ang mga kilos ng anak niya. Mas importante pa ang barkada at sugal, at nahuhuli pa ni Isabel na kinukuha ng anak niyang bunso ang abuloy ng ama. Napapaiyak na lamang si Isabel sa awa sa kanyang asawa. Mula noon hanggang mailibing si Berting, hindi na umiimik si Isabel sa mga anak nito. Pag kukuha ng pera ang alinman sa tatlo, aabutan lamang niya ito ng 1,000 o 500 at wala siyang pakialam pa kung magalit o magdabog ang mga ito. Ibinenta na rin ng dalawang may-ari ng lupa ang 2 hektarya pa, dahil na rin alam ng may-ari ng lupa na hindi nakakayanin pa ni Isabel na sakayin ng lupain, kaya binawasan na nila ang kanyang inaalagaang lupain. Sa kabuuan halos nag-2 milyon na ang kabuuang halaga ng pera ni Isabel sa bangko, at hindi alam ng mga anak niya at sa hinanakit niya sa kanyang mga anak, ang natitirang lupain ay pinabayaran na rin niya, at yun ang itinabi niya sa bahay at dahan-dahan niyang inaabot sa mga anak niya pagpupunta at hahanapan siya nito ng pera. Nagtira lamang siya ng maliit na lupa kung saan nakatirik ang maliit niyang kubo, ang mga hayupan at mga gulayan. Ang mga kinikita nito ay inilalaan niya pag kailangan na niya ng gamot, at lahat planado na dahil alam naman niya wala na siyang aasahan pa sa 3 niyang anak. Naging malungkutin na si Isabel, at dahil na rin may edad na at ang tanging niyang takbungan at daingan ang mag-asawang Soledad na nagkataon namang walang anak ang mga ito. Kahit nahihirapan sa buhay, nakikitaan ni Isabel ang kabaitan ng mag-asawa sa kanya. Malimit na doon siya humihingi ng payo, at dahil mag-isa na lamang siya at pag sumasama ang pakiramdam niya, tumatakbo agad siya kay Soledad na hindi naman siya binibigo nito. Hindi ko alam, Soledad. Ano bang nagawa ko at pagkukulang ko sa kanila? Hagulgol ni Isabel. Isang gabi na naginip ng masama si Isabel, sinusundo na raw siya ni Berting at ilang araw nang sumisikip ang kanyang dibdib. Kaya naisip niya na hanggat kaya pa niya at kaya pa niyang pumunta ng bayan, nagpasya siyang magsadya ng bayan at pumunta ng munisipyo at nagpatulong na humanap ng abogado. Hindi naman siya nabigo may umalalay sa kanya sa munisipyo, at sinabi niya na wala siyang kakayahang magbasa at magsulat, kaya isang staff ng munisipyo ang naawa kay Isabel. Attorney, tulungan mo ko. Pinabayaan ako ng mga anak ko, at halos 10 taon na po na hindi nila ako kinikilalang ina. Namatay na pong asawa ko na may hinanakit sa kanila, at ngayon may nararamdaman na po ako. Gusto ko pong magpagawa ng huling habilin ko dahil may pera po ako sa bangko. Wika ni Isabel sa abogado. Agad naman siyang tinulungan ng abogado at binigyan siya ng legal na pamamaraan, at ang huling habilin ay sinisiguradong mapupunta sa nararapat na tao lamang. Ang ilang hayop na matitira, yun lang ang pinamana ni Isabel sa 3 anak niya, at maliban doon, wala na siyang ipinamana. Ilang buwan pa ang dumaan at nisilipin na magkakapatid ang kanilang ina ay hindi na nila magawa. At isang gabi malakas ang ulan, pinuntahan ng mag-asawa ni Soledad si Isabel para akitin na sa bahay na muna nila matulog. Pero tumanggi si Isabel. Dito na ako sa kubo ko, Soledad. Napakabuti mong kapitbahay. Hindi mo ko pinabayaan. Pakisuyo na lang ako nitong mga importante kong papeles, Soledad.
Ingatan mo. Baka mabasa dito sa kubo ko. Kaya ingatan mo yan ha. Ani Isabel. Aba ay, bakit naman hindi ka pa kasi sumama sa akin? Maigit mahina pa ang ulan. Meron daw bagyo. At malakas na ang hangin. Pamimilit ni Soledad. Basta Soledad, ayos na ako dito. Salamat sa lahat ha. Muling pamamaalam ni Isabel. Sige sandali. Dadalhin ko muna sa bahay aring mga papeles mo. At dadalhan kita ng kape at tinapay. Saad pa ni Soledad. Pagbalik nga ni Soledad, hindi na huminga si Isabel at nagsisigaw na ito at nagdatingan naman ang kanilang mga kapitbahay. Lahat ay si Soledad na ang nagasikaso sa bangkay ni Isabel at pinarating na nila sa mga anak nito ang nangyari. Pero pumunta lamang ang mga ito sa bukid hindi para maglamay kundi para alamin ang kanilang mamanahing lupa. Isang abogado nga ang dumating at tinawag ang mag-asawang Soledad at sila ay harap-harap pati ang 3 anak ni Isabel at nalaman nila na hindi sila ang magmamana ng lote ng bahay at pera sa bangko kundi si Soledad lamang. Halos magwala ang 3 anak ni Isabel na may mga asawa na pala at ang kanilang pagsisisi ay huli na. Kung naging anak sana kayo at marunong magmahal sa inyong mga magulang, hindi nyo sana yan dadanasin ngayon. Mula ngayon, wala na kayong karapatan sa lugar na ito. At kung sakali na kayo ay manggugulo, ipapakulong ko kayo. Saad ng abogado. Napaluhan na lamang si Soledad sa awa at nagpapasalamat kay Isabel. Hindi niya alam na may ginawa pala itong aksyon na nagtaka siya at nakaya nitong humanap ng abogado gayong no read at no right ito. Salamat Isabel. Gagamitin ko sa kabutihan ang iniwan mo sa amin. Itutulong ko rin ito sa mga kapwa natin na hirap din sa buhay. Ani ni Soledad.